dito tayo sa tanong number 3. Sabi ni Ricardo Binarao Alapitan, ang Sabat ay isinabuhay ni Pablo sa aklat ng gawa, kaya umiiral pa. Kumbaga dun sa una nating tanong na binasa kanina, na sinabi niya, hindi mo na kailangan mabasa ang inutos ang Sabat. Kasi lagi natin hinahamon sila maglabas ng utos sa New Testament na inuutos bang araw ang hili ng araw ng Sabat. Sabi ni Brother Ricardo, hindi na kailangang mabasa. Isinabuhay na ni Pablo. Kasi nga sa Acts, di ba, 18, lagi siyang pumupunta sa sinagoga ng mga Hudyo at siya po ay nagsasabat. So, hindi kailangan ng mabasa na magsabat, kundi isinabuhay na. Ikaw ba, Toto, tatanggapin mo yung ganong sagot? Hindi ko matatanggap ngayon. Dati siguro maniniwala. Kasi in your study of yung sa practice ng Judaism, it's already obvious that even Jesus Christ, who is a Jew, as their custom was, di ba, nagpapahinga yan sa 7th day. Hindi naman nag-worship on the 7th day. They're actually resting. Nagpapahinga sila. Sa missionary yung kay Paul, missionary purpose yun. Missionary purpose din kasi nga he's reaching out to the Jews. Oo. So it's doon maraming Jews na nagtitipon di ba puntahan niya yun? So ang ginagawa natin, di ba, kung maraming sa ibang church na hindi natin kasama, mga Adventist pumunta rin minsan sa ibang church na Sunday keeper para mag-reach out, mag-mission. Pero hindi ibig sabihin, nangingilin sila ng linggo. Correct. That's true. Doon sa CCF, may mga Adventist na pumupunta. Di ba? Turi, ganun din. May mga Adventist na pumupunta. Pero what I'm saying is, correct me if I'm wrong, ang worship ng Hudyo kasi may temple. Diba? Doon sila nagdadala ng worship. Exactly. Sacrifices, hindi ba? Yung kanilang pagtitipon. Pero yung 7th day, hindi yun ang worship day, it's a rest day, pahinga. Yes, so, exactly. For me, kung pinapractice man ni Paul yun, tama nga kayo, sinabi niyo, missional yung ginagawa niya. Pero hindi naman sinabi ang the Sunday is the worship day. Hindi. Di ba? It's a celebration of yun nga, the resurrection of our Lord. And for the Gentiles, they worship, they actually gather on a Sunday kasi nga Saturday sarado lahat, hindi ba? And there is no interaction, walang travel, and they're living within yun nga a system and more convenient for everyone, aside from yun nga they're celebrating yung Lord's Day. Yun yung isa namin, by the way, yun yung isa namin pinagtatalunan ng aking kaibigan na Adventist, na ang Lord's Day daw is the 7th day Sabbath, kasi sabi daw ni John sa Revelation that he was in the Lord's Day. Sabi ko, medyo mahirap i-justify yun na ang Lord's Day ay 7th day. Kasi nga, wala naman sinabi si Jesus Christ na Lord's Day yung 7th day, di ba? At saka... tama. Hindi ginamit yan. Sabi ko pa sa kanya, historically, wala. Tapos tinanong sa akin, so paano nasabing Lord's Day is the Sunday? Sabi ko, very obvious. Kasi nga, He resurrected on the first day of the week. So that's the Lord's Day, di ba? Saka Brother Toto, dagdag natin for the sake of our audience. Kasi kanina, meron din nag-chat sa akin. Lord's Day is not Sunday. Sabi niya, it is a Sabbath day. Dadagdag ko lang and then you continue. Naalala ko lang kasi, sabi ko, teka, do you know the Greek word do sa Lord's Day sa Revelation 1:10? Hindi yan sinagot. Ang Greek word ay Kyriake. Okay. Tapos, pumunta ka sa Greece ngayon, ang tawag na sa Greece, na bansang Greece, ng araw ng Sunday, ibig sabihin, since dahil na binanggit yung Revelation 1:10 ni John sa yung term na Lord's Day, hindi ito in-apply sa Sabbath. You can never read it anywhere, even in Septuagint. Yung salitang Kyriake Himera. Dahil ang ginagamit pag weekly Sabbath, Sabaton, ang layo. Ngayon, kung ating pagbabatayin sa history, ginamit ni John ang Kyriake Himera. That is another term. Dapat ang ginamit ni John ay Sabaton. Hindi Kyriake Himera. At patunay nga, living testimony. Pumunta ka sa Greece o mag-search kayo sa internet. Ang araw ng Sunday sa Greece, ang tawag na Kyriake.
Remember, it is their word. It is their word. At nag-develop yan throughout the century. Kaya ang Sunday, Kyriake, that is Lord's Day. Madali lang i-hocus-pocus yan ng mga Sabbath keeper. Kasi proof texting. Pero ipapakita natin ng evidence na yung Kyriake Emera is a technical term used for the word Sunday. At ang bansang Greece ang ating testimony dyan kasi word nila yan eh. Okay, isa pang argument is nga, sabi Jesus is the Lord of the Sabbath, therefore that's the Lord's Day. Parang mahirap yatang i-jumble yun kasi nga wala na ba sila ni Jesus? Pinalitan ko na yung pangalan ng tama. Sabbath. Tama. You have a point. Oo, di ba? You have a point. Si John, I mean, when he said that, yun nga, that he was in the Spirit on the Lord's Day, sana sinabi na he was in the Spirit on the Sabbath day, di ba? Hindi, ba't di ba sinabi pa? Exactly. It gives us a hint, di ba? At ginamit niya yung Greek term, hindi yung Jewish term. Tapos biniro ko na lang. Just to be friendly, biniro ko na lang, bakit hindi niyo sinasabing Happy Lord's Day? Bakit sinasabi niyo? Oo nga. Christian na kayo. Alam mo, tama, no? Mas tayo pa ang nakakasabi, nag-Happy Lord's Day tayo no? Just to keep a friendly note, nagbati ako, sige, Happy Lord's Day. Saturday ka. Wala nagbabati ng Happy Lord's Day na Sabbath, Wala, mga Sabbath. This is the Lord of the Sabbath, so why not call it the Lord's Day? Yun yung kanilang argument na Lord's Day, binago na Jesus Lord's Day. Yun daw yung evidence. Medyo mahirap i-jumble yun. Medyo. Pilitin na ganun. Pero bakit hindi kayo bumabati ng Happy Lord's Day? So yun, na lang, just to keep a friendly note, patawa na lang. Hindi naman sila na-offend as long as hindi sila na-offend. Sana mag-open sa mind nila yon. Oh, yes, correct. Kaya nga yung tanong dito ni number 3 ni Brother Ricardo, ang Sabat ay isinabuhay ni Pablo sa gawa, kaya umiiral pa. Ito'y isang pag-amin, Brother Toto. Pag-amin ito ni Brother Ricardo na aminado siya na walang mababasang utos sa New Testament na wag na kayo ay mangili ng Sabat. To follow the same line of argument, Brother Toto, lalo mo ba yung mga tanong ng mga Adventist na wala kayong mababasa na nagsamba ng araw ng linggo? Ang mga apostol, wala kayong mababasa. Ba't ito, Adventist, wala nga mabasa na Sabat ay inutos kundi isinabuhay. Gamitin din natin yung argumento ni Brother Ricardo. Wala ka mabasa na inutos na Sunday na pagsamba. Wala. Pero isinabuhay. Kung babasahin natin sa Acts chapter 20 verse 7, isinabuhay ng apostol yung pagsamba ng araw ng linggo. So matibay na ebidensya yan kung ganon. No? On the first day of the week, when we gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. First day of the week. First day, alam natin, Sunday yan. Nung kami nagkakatipon para, when we were gathered together to, that's intentional word. At may purpose. Bakit sila nagtipon? Para mag-break bread. Tinauna Sunday. Mag-break bread. And breaking the bread dyan, ito hindi makokontesta ng sinuwang Seventh-day Adventist. Kasi may lumabas na article sa Ministry Magazine, na magazine ito ng mga pastor ng Adventist, mga theologians. Sabi doon, ang traditional na teachings ng Seventh-day Adventist at interpretation na pinakamatagal ng interpretation ng Adventist mula pa nung panahon ni Ellen White, yung breaking the bread sa Acts 20 verse 7 is none other than the Lord's Supper. Kumbaga parang doon sa article ng magazine na yun, kinokorek niya yung mga Adventist na modern Adventist na ngayon na nagsasabi, hindi Lord's Supper yan. Sabi nga ng isang layman sa debate na napanood ko, nagmerienda lang sila Apostol Paul, ang merienda lang daw. Sabi ko, grabe talaga mga kalokohan ng mga Sabadistang layman. Kaya ako ayoko pumatol sa mga yan kasi kahit mga kung anong salitang pagkanto pwede lang idalhin sa Bible. Pero, to make it seriously, ang sinasabi mismo ni Ellen White sa Acts of the Apostle, di ba may sulat si Ellen White sa Acts of the Apostle, ang breaking the bread dito is none other than the Lord's Supper. Kaya yung pangangatwiran ng mga Adventist defender na ito daw po ay isang beses lang daw nangyari sa Troas. No. Bakit ko nasabi na ito irregular? Kasi it involves breaking of the bread or Lord's Supper.
Ikaw ba, isang beses ka lang ba mag-Lord's Supper tapos hindi mo na ulitin? It is a regular practice as part of worship na itinaon sa first day of the week. Kaya nga maging yung understudy Bible ng mga Seventh-day Adventists, marami na ngayon mga layman ngayon, mga pastor dito sa Pilipinas may understudy Bible. Look at the note, sabi doon ng comment, this is the first explicit mention in the New Testament of Christians gathering on the first day. No choice, you have to admit it. Ito explicit na Christian na gather ng Sunday. Kaya nga, binabalik ko ngayon tanong sa mga Adventist, Brother Toto, siguro kay Brother Ricardo, binabalik ko. Meron ka ba naman bang ipang tatapat dito sa comment ng inyong Andrews Study Bible sa Acts 27 at kay Ellen White na nagsasabi, Sabbath day, 7th day, nagtipon ng mga Kristiyano at nag-Lord Supper, kagaya ng ginagawa ng mga Seventh-day Adventists ngayon. Meron ba? Of course, wala. Kaya kung itong sinasabi ni Brother Ricardo na si Pablo, walang mababasa nga po na inutos na mangidi ng Sabat. Pero sinabuhay ni Paul. Mali po. Kung isasabuhay din naman sa Badista, ang Sabat sa panahong Kristiyano, dapat sa sinagoga din kayo nagsisimba. Kasi yung mga example na binigay dito sa atin na Brother Ricardo, puro sa sinagoga yan hindi naman sa Christian Church Pag binasa mo ang 1 Corinthians 11, for in the first place, sabi ni Paul, when you come together as a church, sa tuwing kayo nagkakatipon bilang church, of course, hindi sa loob ng sinagoga yan. Pag sinabing nagkakatipon bilang church, puro kayo Kristiyano. Hindi pwede. Blacklisted Kasi, sila sa sin, di ba? Blacklisted kasi dito, hindi siya papayagan kasi itong coming together as a church, sa verse 23, ang point na rito, yung Lord's Supper. For I received on the Lord also a liberty that the Lord on the night that he was betrayed took bread and he had given thanks, he broke it and said, this is my body, this is for you, do this in remembrance of me. And this is the cup of the new covenant in my blood, do this as often as you drink it in remembrance. This is the Lord's Supper ang nagaganap sa meeting ng mga Christian. As a church. So, Not in the itong synagogue. challenge natin sa mga Seventh-day Adventists once and for all, para gusto ko maliwanagan sila at matauhan na na mali ang church nila. Saan kayo makakabasa? Sa New Testament, tinuro ni Paul na nagtipon sila araw ng Sabado, 7th day, as a church at nag-Lord Supper. Hindi na gagawin yun sa sinagoga, papatayin sila ng mga Hudyo. Because the Jews in the synagogue do not nag-celebrate ng Lord Supper. Galit nga sila kay Christ So ito lang na mahamon ko sa mga Sabadista. Kasi sila Richard, sila Melvin Sarmiento dyan, Pastor Ryan, dito na pangalan, Ryan Martinez, Johnson Amigan. Dito man sa inyo, hinahamon ko, magbasa kayong talata sa Bible. At tapatan nyo itong talata na binabasa ko, na ang Christians as they come together as a church, hindi inside the synagogue, at mayroon silang Lord's Supper, sila po ay, ito hindi Sabat, hindi sinabing Sabat to. Kasi kung sila magsasabat, dapat sa sinagoga. Wala kang mababasa na they meet as a church in the synagogue. Kaya nga po babalikan natin to Acts 20 verse 7, on the first day of the week when we gather together to break bread or Lord's Supper, sabi ni Ellen White at ang inyong, that is the meeting gathering of a church. Hindi sa sinagoga yan. Kaso ang binabasa palagi ng mga Adventist, kagaya nito si Brother Ricardo nagtanong sa atin, puro sa sinagoga Sabi ko, kung talagang faithful kayo, sinusunod yung example ni Jesus sa Luke 4:16, si Jesus sa sinagoga pa rin Si Paul sa sinagoga, dapat sa sinagoga rin kayo, hindi sa church. Kaso namamaos na ako, Brother Toto, for 6 years. Sinisigaw ko, ang panlaban ng mga Adventist, ang panlaban lang na silence. Hindi nila kinikibo hanggang sa patayin ng issue. Bakit kaya ganun? Wala kasing sagot doon sa... Kaya naman lang, nag-iisip sila during that silent moment. Mag-isip sila kung tama ba yung sinabi ko o mali. So, ang ginagawa nila, mahirap sagutin. Okay, ibang topic, change the topic. Kumbaga, next question. They ignore it. Yun ang kinakasama ng loob ko. Tapos sila pa yung magagalit sa atin.